So today is day 2 of the Function 1 AA event. Yesterday nakaka-overwhelm kasi kakadating lang namin and it was the first time experiencing things. Right now siguro let's change the siguro i-change let's change the ano ba i-change? Let's change the strategy of meeting people instead of waiting in the booth. Kakausap tayo ng maraming mga founders coming from different booth. The whole day kakausapin natin sila, makipagkilala tayo, i-meet natin sila, we'll exchange cards with them. And yun lang, siguro mas exciting yun kasi definitely I'll be meeting a lot of them and hopefully, di ba, magkaroon tayo ng mga legitimate Dubai connections in this room. Let's go. But in what context do you just really to meet all Sabi back to back sabay si Jonathan tsaka si Ryan na nag-presentation and demo about what we do in the Philippines. Again, AI outsourcing, AI alignment outsourcing, not necessarily just AI outsourcing. Napakalaki at napaka-complex ng mundo ng AI, di ba? The engineering is very complex. Pero the one thing that I'm very bullish about that Filipinos, virtual assistants, outsourcing firms, outsourcing companies can really do for a lot of these AI companies all over the world na magiging missing component it will really be AI outsourcing. So maraming realization si Ryan para sa maraming realization si Ryan sa day 2 na nakatambay siya dito. Ano yung mga realization mo? realization Wait, anong oras ka nandito at gaano ka nakatagal nagsasalita dire-diretso? andito na ako 10 a.m. Yan, 10 a.m. dito na ako. Anong oras na? 3:30 na ata. So 5-6 hours na ako sa salta. Kumain ka na ba? Almusal lang, hindi pa lang lunch, pero okay lang. Nag-enjoy. And then, so ano yung mga interesting conversations mo at ano yung pinag-usapan nyo? Interesting conversation. Marami, iba-iba eh. Depende sa kausap, iba ko rin kasi yung explanation ko. Minsan, nire-represent ko yung SB Madrid, hindi specifically yung okay po platform natin, depende sa kausap. Nilalaro-laro. Kaya na-enjoy ko rin siya, paiba-iba yung topic ko. Depende sa kausap. Tapos na-mention mo yung, ibig sabihin, anyway, ibang topic. Nakikita mo ba yung advantage na parang represent natin kung ano yung strength din ng Philippines? Talagang outsourcing, di ba? Yan, outsourcing talaga. Tsaka very neutral lang yung approach natin sa AI alignment. Yep. So ano yung realization mo doon? Well, yung buzzword na outsourcing, catchy siya kasi pag may dumaan ako dito kasi nakita ko yung outsourcing na term. So, can you explain more ano yung outsourcing na yun sa Philippines? Then explain ko yung platform natin na we do AI automations, na yung AI, it's not a one-time thing. Continuous engagement siya. So, kailangan mo talaga ng isang team or mga tao na mag-aalay ng AI para sa'yo. And use the tools kasi paiba-iba yung tools ngayon eh. Na yung LLM, paiba-iba yung version, yung mga tools yung gamit mo ngayon, hindi mo na gamit bukas. So, yeah. Okay, good. And then ano yung na-mention mo na ito sabi ko kay Ryan, tara, break na muna tayo, iwanan mo na yung booth. Si Ryan inisip niya, sasama ba ako? Hindi, maiwan ako dito, nag-enjoy ako mag-explain. So ano naman ang na-realize mo sa sarili mo? First of all, na-enjoy ko sa event, salta ako ng salita. Bihira yung ganitong opportunity, bihira yung ganitong event na pwede ka magsalita. Yung mga networking events na pinuntahan ko kasi, in a way, minsan ang daming downtime eh, na hindi dire-diretso. Tapos, ito may clear goal talaga na may nire-represent doon. Nahirapan talaga ako mag-network eh, kapag yung casual lang sir, to be honest. Kasi kung ano yung topic nyo eh, kung ano yung topic, minsan bawal po mo pa sabihin yung product mo. So, kung di ko pwede sabihin yung product ko, ano pag-uusapan namin? So, minsan
natatameme na lang ako. Pero this avenue, this event, na in a way may booth ka. So, kapag punta sila, expected na pag-uusapan mo yung product mo. And then, yun na-enjoy ko. Kaya, dito muna ako, sir. Okay. And then ito, isa pa maganda. Ano yun? Your practice. Sa Philippines, never ka nag-present. Ako palagi nagpe-present. So non-stop na talagang nag-screen share ka lang at the most yung ginagawa mo sa mga presentations. Ngayon dito, syempre, mag-isa ka sa Dubai. Tapos pag kunwari dumadaan nga ako, nagpe-present ka. And syempre, pag nagpe-present ako, iba yung kaya ko sabihin, tsaka iba rin yung delivery ko. Pero iniisip ko, Ryan na yan, paano gagalingin kung hindi siya yung daldal ng daldal? So ano na-realize mo dun sa ano? Sa dito, iba ang skill na nade-develop mo? So, sobrang thankful. Tapos siguro nabuhayan. Kasi to be honest, sir, nung nag-start ako sa SM Madrid, padaldal naman talaga ako. Sa school ako yung nagpe-present. Pero nung na-hire niyo ako, ang nangyayari nga, nasa background ako, nagpe-present, nagde-dev. Wala akong avenue to talk. Tapos nung andito na ako sa Dubai, kahit pa paano, ako na ngayon nagsasalita. Kaya in a way, nabumuhay yung dati kong mga skill set. Okay. And then last, ano yung ano mo? Killer opening line mo. May opening line ka ba pag may dumarating? Killer opening line. Opening greeting. Ginaya ko kayo, sir. Like sinabi ko, to customize my presentation or my demo, what do you do? Doon ako nag-start. Tapos depende sa ginagawa niya. Like for example, nasa marketing siya, yung angle ko ngayon, i-explain ko yung product natin na AI link in bio kapag nasa marketing. Okay? Ngayon naman kapag development company siya, i-shift ko naman yung usapan natin na we build this AI platform, parang mini N8N, ganun yung angle ko. Tapos ito yung mga outputs natin, tapos doon ako nag-start. And then kapag outsourcing naman, ang angle ko naman ngayon, sinishift ko siya na originally our base is in the Philippines with 3,000 BPO employees, something like that. So depende. Inaalam ko muna yung background niya, tapos depende sa background niya, kino-custom fit ko na lang yung pitch, yung demo. Yeah, grabe, galing na ni Ryan. Pro na pro ha, tama-tama yun. Tsaka pangalawa, pag kinakausap mo rin kasi sila, when you ask them about themselves, nag-open up sila, then most importantly, natututo ka rin how they work, how they operate. Alam naman namin na bagito pa kami dito sa region na to, iba yung kultura nila, and iba rin yung buhay nila. So maganda rin maintindihan mo kung ano yung negosyo niya. Kasi one would be you would be able to connect whatever the presentation is. Kasi the presentation can have multiple angles. Lalo na sa negosyo natin, we are doing so many things in the Philippines. Not only on AI development, AI alignment, AI as a service, AI as a product. So hindi mo pwedeng ibenta isang bagay pag hindi mo siya kilala. At Ryan passed it with flying colors. Yung pag getting to know the prospect bago siya magsalita. So, congratulations. Thank you, sir. Ayaw mo mag-CR? Dito muna ako. Hugas ako kamay tapos inom tubig. Nadabi ko kamayan. Kuha ka ng So ito, kwento ko sa inyo. So nagpi-pitch presentation kami dito. Wala naman akong objective, wala akong interest naman na mag-pitch sa mga investors. Pero ang dami ko lang na-realize and nakakatuwa yung adrenaline rush.
So when you pitch to different investors, and actually andyan si Jeannie Fang. So nag-pitch ako kay Jeannie Fang. She's a director of AI and data management for Crunchbase. And nandito siya all the way sa Dubai to basically listen to all the pitches. Ang dami mga nagpi-pitch, nakikinig. And actually ako na-realize, I've never pitched my entire life. So kasi I try to self-sustain all the businesses and the projects that we're launching. Pero ang pinaka nakakatuwa would be, I've never had this exercise. At nakakatuwa yung adrenaline rush. You learn a lot about it. You learn a lot about yourself. And yun lang. Very enriching lang experience. Day, dapat sumubo ka rin. Ano nangyari, sir? Sige. Sabi niya, I totally didn't expect that. Yung transition from BPO hiring, tapos biglang lumabas yung social media AI 24/7. So very interesting daw. Yup. Connect daw on LinkedIn. Ganun pala yun. Dapat let's connect on LinkedIn. Let's go. So finally tapos na day 2. Last day of the entire event, Function 1 event. And sobrang success. Congratulations sa the boys. Lalo na kay Ryan. Talagang nandun na sa booth. Proud of you. Kiss. Jonathan. Grabe, father. Sleepless Ito, mga na lang to. Support na lang. Tagadala ng tubig. Water boy. Water boy. Ibyan pa. Water boy tsaka water girls. Water boy, water girls. Sumusulpot lang sila dito sa dulo para magdala ng tubig. Oo. Social pa yung tubig. Congratulations sa lahat. And hopefully may tayo. Malaking future ng okay po para sa mga Filipinos dito sa Dubai. Sa mga interesado, we're still in the last stages of development. Pati landing page, babaguhin namin lahat. We're trying to simplify the positioning and onboarding. And I hope pag na-launch namin, we will get a lot of support from our kababayans. Let's go! Let's go. Okay po. So, join tayo sa photo. Group photo. Join tayo. Wow, so many. Is this everybody? Guys, if you're planning to join us. Done? Okay. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you, everyone. So this is a video testimonial for Raymar Mirante. Raymar. Sa pangalan? Raymar. Go. So this is a testimonial. So this is a testimonial for Raymar Mirante. Raymar Mirante is one of our creative and IT guys who worked for a freelance with us before, and I'm actually very impressed with him. His dedication for work. He actually stayed for until 2 a.m. to finish one of our projects, and that guy I admire his work ethic. He's a content creator. He gets things done. He's a content creator. He's one of the few who's like very persistent in. He's one of the few who's really a good storyteller on social media, on TikTok. Who's a very good storyteller on social media on TikTok. And if you're working with him, you'd find him a very feel free to work with him. Sige na. Tapusin mo na. So, congratulations on your new initiative, Raymar Mirante. More power to you. Let's go. So, pauwi na kami pero dadaanan ko lahat ng booth para isang capture lang kung ano yung mga startups na makikita nyo dito sa Dubai. Wait. Let me find your crown.
It's Paulina. She's in cybersecurity. How are you doing? Happy. auto-label conversations for you, being automatically create something. Yeah, you can open it. You can check. Okay, time to say bye, Function 1. It's been real. Ibang experience, both you learn a lot. It's a very humbling experience. It's also a very intimidating experience. Pero overall, very fruitful. Ang dami kong natutunan. At marami rin ako natutunan sa team. Ang galing nila. Maganda. Maganda. Pwede pang Miss At Universe. saka fashionista in short. Wait. Vlog muna natin si Centurion Star. Ayan na sir, nagbago na siya. Okay, nandito kami ngayon sa Centurion Star, the beautiful Centurion Star. Kaya siya beautiful building kasi ito yung first ever na constructed office natin. So initially, nung nagsimula tayo sa Dubai, meron tayo na temporary office na ginawa. Siguro it was like, dami mga gano'n tayo katagal sa Aspin? Almost 2 years? 2023, so more than 2 years. So almost 2 years kami doon and lumipat na kami dito kasi we want to have our own space. Yung space doon, unang-una mas maliit. We could have stayed there. Pangalawa, syempre when you construct your own, mas mura yung renta. Kasi doon, kaya siya mahal kasi ano na siya, ready to use na kagad. Fully furnished, ready to use. And we want to do it the Madrid way. Kaya ito. Right now under construction, so hindi pa gano'n kagad yung office. Hopefully pag natapos yung construction, may mga inabol pa tayong mga mesa. Sobrang ganda ng bago office natin dito sa Dubai. So nandito tayo sa famous Al Riga area. Nandito yung pugad ng mga Pinoy. Pero maganda yung nightlife vibe. Maraming mga tao, maraming mga happening. Kasi pag nandun ka sa Deira at saka sa JBR, pag gabi na parang lang masyadong seryoso na lang. Sa either yung mga restaurant o mga lang. Dito para The city that never sleep down, sabi mo.
Alin, ito? Yes. Ba't pausok eh. The city to big city daw. Mas maraming ano no, parang happening. Tara. Halika, bumike tayo. Ayan, marami. Bisitahin din natin yung mga bahay nila, yung mga lungga-lungga nila. Correct, sir. Ako makikita yung Nakaka-excite yun. Excite ka, sir. Bakit yung version ko? Alriga. Ano masasabi mo sa Alriga? Sila na lang. Ay, sige, Alriga. Ay. Dito kasi, Ivy, ano masasabi mo daw sa Alriga? Alriga, the city that never sleeps. na, Ulit-ulit lang. kabayan. Ulit-ulit lang yung fun fact mo eh. The City of Kabayan. The City of Kabayan. Maraming mga Filipinos dito. And ano, feels hindi na mahalo-halo rin eh. Halo-halo naman. Ito kasi Riga. Dito lahat ng mga ano. Ha? Sa Riga kasi 24 hours to. Talaga? Oo. Ah, totoo pala yung sinasabi ni Ivy. Oo nga, ayaw niyo maniwala kasi. Totoo pala. Lahat to ng shop dito bukas ng 24 hours. Kaya yung mga tao, mas gusto nila talaga pupunta dito. So, syempre, Talagang may vibe dito? May vibe dito. Andito lahat. Ang dami kasing option, variety ng mga restaurant, ganyan. Mix-mix na lahat. Even nga magugulat ka, Indian kumakain sa Filipino restaurant. Tapos, kumakain siya ng ano, yung mga bakolod, inasal, parang ganun inasal, mga ganyan. Mga sisig, bangus, mga ganun. Sizzling bangus, mga ganun. Kaya, Eh, tatawid na tara. Para makabutan pa natin. Di pa sila nakatawid, ang bagal naman nila. Bagal, sir eh. bagal ng mga Nasa sana natin eh. Kaya mo. The night market, Alriga. Tara, let's check it out. Bilyaran, doon kayo magbilyan. Ayun natin sila yun. Oh, may tayo dito. Feeling ko mas mura dito at dito na tayo kumain eh. Grabe, sobrang festive. Yung itsura ng... Ano bang tawag sa ganito? Para mga open market. Sobrang festive nyo. Grabe yung mga ilaw. Talagang sisilawin ka sa ilaw eh. Mango. Mango garden. Tignan nyo ha, yung mangga. Ito yung kamay ko ha. O ano, bilib na kayo? Ganyan kalalaki yung mango nila. Baby pa lang yun. Baby pa lang. Andun yung nanay oh. Andun yung nanay na mangga. Diba? So hindi ko lang alam kung matamis pa yan o maasim.